umaaray na ang mga retailer dahil sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Karamihan kasi sa kanila, nagbebenta na lang ng palugi para lang makapag-comply. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa tanggapan ng National Food Authority sa Quezon City, si Shaila Francisco. Shaila, nakakasunod pa nga ba ang retailer sa price cap at mabenta pa rin ba ang murang bigas? Paakit. Cheryl, sa pag-iikot natin sa mga palengke kanina, marami pa rin nakakasunod doon sa price cap na 41 pesos sa regular milled at 45 pesos sa well milled. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 95% ang compliance ng mga retailer sa buong bansa pagdating sa price cap. Yun nga lang doon sa tanong mo kung mabenta siya, reklamo ng ilang mga retailers natin, mas mabenta pa raw yung mas mahal na bigas, mas dekalidad daw kasi yung mas mahal na bigas. Yung 41 pesos na binibenta ng ilang retailer kasi, ang reklamo daw ng mga suki nila, manilaw-nilaw, parang durug-durug din, kaya hindi sigurado kung maganda daw pag niluto. Kinausap din natin yung ilang mga retailer, ay mga nagbebenta sa mga karinderya, pati na rin doon sa mga ibang paresan, hindi rin daw nila masyadong bet o gusto yung mga 41 at 45 pesos kada kilo na bigas. Cheryl? Okay, so kung hindi mabili yung mga murang bigas, bakit pa nabebenta pa rin? Cheryl, marami dun sa nakausap natin ng mga retailers na pipilitang magbenta na lang kasi nga itinakda ito ng gobyerno. No? Ang takot nila baka maparusa sila. Alam naman natin mabigat yung parusa pagdating dun sa mga lalabag doon sa price ceiling. Kabilang dyan yung multa at yung mga pagkakakulong. Yung iba namang mga retailer, hindi nila binibenta yung mga mas mababang kalidad na bigas. Ang ginagawa nila, yung mga premium, binibenta nila ng palugi. Yan yung mga topic na pinag-uusapan ngayon dito sa pulong ng mga retailer sa Luzon, kabilang na rin yung supply kung kakayanin pa ba nila makapagbenta sa mga susunod na araw. Cheryl? Magkano na yung sinasabing lugi ng mga retailer at may tugon na ba dyan ng mga otoridad? Cheryl, iba-iba yung lugi kada retailer, no? Pero naglalaro sa 2 pesos hanggang 12 pesos kada kilo yung nalulugi nila. Meron pa nga nagsasabi, kada araw umaabot ng 5,000 piso yung nalulugi. Sinabi na naman ng DA at DTI na may ibibigay na 50,000 pesos kada retailer, pero pina-finalize pa yung listahan yan. Bukod pa yan sa pwedeng ibigay ng mga lokal na pamahalaan na tulong, kabilang nga yung pag-waive ng mga rental fees. Cheryl? Yung 15K, ano ang reaksyon ng mga retailer? Sasapat daw ba yun? Kasi one time lang yun, di ba? Cheryl, may ilan tayo nakausap na hindi pa nila tiyak kung sasapat yon kasi nga may iba nga nawawala or nalulugi ng 5,000 kada araw, so baka panandalian lang yon. Sabi nila kung magbibigay naman daw ng ayuda, sana yung tatagal kung hanggang kailan tatagal yung price cap. Sabi ng DA, hindi pa nila kasi tiyak hanggang kailan tatagal yung price ceiling, so dun sila na mo problema ngayon. Cheryl? Yung event kung nasaan ka ngayon or pag-uusap, dialogue ba ito between the government and mga retailers? Ano ang inaasahang mapagtapusan? Cheryl, yung pulong sa likod ko nakikita nyo, mga grupo yan ng mga retailers. Inimbitahan nila yung mga opisyal ng DTI at DA pero wala pa tayong nakikita sa ngayon. Gusto lang nila ilabas yung mga hinaing nila pagdating doon sa pinatutupad na price cap, pati kung ano yung solusyon na pwedeng ibigay ng gobyerno para matuloy-tuloy yung pagbebenta sa ganitong halaga. Pag-uusapan din dito yung supply at mga tulong na pwedeng ibigay. Cheryl? So yung mga nandyan pa lang ngayon ay puro retailer. Sila ang nagbuo nitong pulong na ito. Cheryl, tama ka, no? Puro mga retailer to nagpatawag kagabi or kahapon ng emergency or special meeting para mapag-usapan yung hinaing, para ma-summarize din, para pag ibinigay nila sa gobyerno, mas organized, mas alam kung ano yung mga kailangan talaga nilang tulong. Cheryl? Pero ang tanong din, sabi mo nga, wala pang pamahalaan dyan. May dadating bang taga-DA at DTI?
Cheryl, sa ngayon wala pang katiyakan kung may dadating na mga opisyal dito. Pero kahit ano pa mang kalabasan nitong pulong na to, ihahatid naman daw or ibibigay nila doon sa mga opisyal or kinatawan ng DTI para mapag-usapan din. Total, hindi pa naman sigurado kung hanggang kailan matatapos tong price ceiling. So sana makaabot yung mga hinaing nila dito doon sa mga opisyal para mabigyan ng tulong. Cheryl? Maraming salamat, Shaila Francisco. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.